po tayo hanggang sa kabila. Recording in progress. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Maghanda tayo na ating mga sarili, ang ating mga espiritu at kaluluwa, isip at katawan. Sabi nga love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your might. Ayan. Siguro with all your body. Pwede rin. Might nga might. Strength. Wag ko daw Englishin lagi. Ano tawag dito? Ibigay nyo ang inyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong kalakasan. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Tayo magsama-sama at magbasa ng awit 50. Tunay na pagsamba. Ang makapangyarihang Diyos, si Yahweh, ay nagsasaysay. Ang lahat ay tinatawag sa kasilangan at kanluran. Magmula sa dakong Zion, ang lungsod ng kagandahan. Makikita siyang nagniningning sa kalulwalhatian. Ang Diyos natin ay darating. Ngunit hindi matahimik. Sa unahay nangunguna ang apoy na nangangalit. Bumabagyong ubod, lakas, humahangin sa paligid. Ginagawa niyang saksi ang lupa at kalangitan. Upang masdan ang ganitong paghatol sa mga hirang, ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa kasunduan at nag-aalay naghandog. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin, ako ay Diyos, ang inyong Diyos. Salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patotoo at saksi laban sa Israel. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan. Maging iyang mga kambing at inyong mga kawan. Pagkat akin iyang hayop sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipana sa maraming kaburulan. Akin din ang mga libong lumilipat sa itaas, at ang lahat na may buhay sa parang ay akin lahat. Kung ako may nagugutom, hindi ko na sasabihin, yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Ang karne ng mga toro, yun ba'y aking pagkain? At ang inumin ko ba'y dugo ng mga kambing? Ang handog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Ang tanong ng Panginoon sa masama at mga buktot, bakit ninyo inuusal ang aking mga utos? Gayon din ang mga kasunduang hindi ninyo sinusunod. Kapag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at ni ayaw natanggapin ang aking mga utos. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan at taong mapang-apid ang siya ninyong kasamahan. Mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin. Sa inyo ay baliwala ang gawaing pagsisinungaling. Handa ninyong paratangan, maging tunay na kapatid, at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo pinupuna. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Kaya ngayon dinggin ito. Kayong sa akin di pumapansin.
Kapag ako'y dininig, kayo'y aking wawasakin. Walang sino man sa inyo'y makakaligtas sa akin. Ang parangal na nais ko na sa akin iyahain ay handog ng pasalamat. Pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Nawang ay maging masunurin tayo. No? At tayo ay magpasalamat at maghandog ng papuring awit. Praise the name of the Lord. Glory to God. Tayo manalangin. Sino ba manalangin sa inyo lahat? Noy, manalangin. Ikaw magbungad ng panalangin. Brother Noy. Puri ng Diyos, magandang umaga po sa atin lahat. Samahan mo ako sa ating panalangin. Purihin ka, Ama, salamat sa umagang ito. Ikaw ang Diyos na aming kasama ngayon. Salamat, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Dito kami upang ang salita mo ay aming namnamin, muni-munihin, at bulay-bulayin. Maraming salamat sa salita mo ay aming kalakasan. Nagbibigay sa amin ng amin mga kaisipan na maayos nang gagaling sa inyo. Kaya Mama, maraming salamat na ikaw, Panginoon, ang sentro ng aming puso, Panginoon. Kaya maraming salamat sa mga lahat na sumasamba ngayon, Panginoon. Recording in progress. Para maabot, hindi sumabit sa mga ulap ang aming mga panalangin sa oras dito, Panginoon, na makarating sa inyo, na ang bawat isa, Panginoon, na nanampalataya sa inyo, ay makikita mo, at ikaw naman ay nakakalam sa bawat isa sa amin. Dahil ang Banal Espiritu na sa ring ka ngayon at papakalan. Itiwala namin sa inyo ang lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi, Amen. Thank you. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Ngayon po ay it's about time. Sabi nga, the table is now open to give glory to God. Meron po ba gusto magpasalamat, magpatotoo, magbigay ng sharing ng word ng Lord? Glory to your name. Hallelujah. So, wala po bang magte-thank you? Ayan, kapatid. Tita Bay pa. Bugi. Okay po, pwede na kayong Malinaw ang microphone. Malinaw ba? magpasalamat. Ayan, very good. Lakas. Pinanay ko kasi sa sound card, so ang dami ko experiment ang ginagawa. So hindi ko alam kung narinig siya. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga sa Panginoon. Araw, this is the day God has made. Ang bawat araw ay bago. It is new every morning. Bakit bago? Dahil hindi luma. Ibig sabihin na meron ka na namang bagong lakas na nilikayo niya pati yung pagtulog at oras ng pamamahinga para sa ng blessing na binibigay sa atin. So, ang i-share ko ay bilang isang magulang or bilang isang nanay, dahil ako'y pusong babae, maraming magtataka, bakit nanay? Dahil yung mother instinct ko ay nabuhay nung dumating sa akin si Darl, isang sanggol. Hindi talaga ako mahilig sa mga bata, galit ako sa mga bata, masungit ako. Ayoko nang ihi, ayoko nang umiiyak, ayoko nang mabaho. Kasi mga anak ng kapatid ko, na unang magkaanak ng panganay, si Annabelle. Kaya
nandito siya na nakatira sa bahay. So, naiirita ako kapag maingay yung mga bata, mga sanggol. Tapos napupuyat ka, diba? Sila puyat din, pero puyat din lahat ng mga nakakarinig ng ingay. So, wala akong kaamor-amor nun. Siyempre, siguro bata pa rin ako. At hindi ko naunawaan. Marami tayong hindi naunawaan pag bata tayo. Ganon din yung buhay Kristiyano, di ba sabi sa Bible? Kapag kayo ay bata pa, marami kayong katanungan, marami rin. Pero habang kayo ay lumalago at tumatanda sa Panginoon, mas naunawaan niyo unti-unti maraming bagay. So unti-unti tayong kinoconstruct o inaayos ng Panginoon sa buhay natin. Ang share ko lang, as bilang magulang, ang buhay ng nanay napakahirap. Si Darla, bagong panganak. 2 months lang siya noon. Ang dami kong natutunan talaga. Kasi ako ang nakilala ni Darl habang lumalaki siya. Tapos ayaw sa kanya sumama pag umuwi siya. So natutunan ko Recording in progress. yung hirap ng pagpapalaki ng bata. Ano yung mga may hirap doon? Unang-una, marami akong fears, yung takot. Ewan ko kung makaka-relate yung mga nanay. Pero I'm sure nakaka-relate sila kasi lalo na yung mga nagpalaki ng bata at sanggol. Yung takot na maaksidente o may mangyari sa bata habang lumalaki siya, habang natututong gumapang o lumakad. Baka may sunduting saksakan o baka may malulong coin o bagay na bilog o kulit na makaka-choke sa kanya. Maraming namamatay sa gano'n, diba? Baka ikaw yung makatulog. Pagkarga ko siya, sobrang liit lang kasi niya. Ang isa sa kinatatakot ko, dahil nakupuyat ako, napupuyat ako sa pag-aalaga kasi umagat gabi. Eh, hindi, ako yung taong hirap pag sabihin mo matulog, matutulog, hindi. May mga taong gano'n eh, pag gusto matulog, matutulog. Okay, talagang hihintayin ko pa kung kailan ako magiging pagod. Kahit gusto kong sumabay sa pagtulog, hindi rin ako mapakatulog. Kaya may mga panahon na pagkarga ko siya, sobrang takot na takot ako kasi baka mabagsak ko siya o mabitawan ko siya. So, yung mga maraming fears, nung nangyari sa kanya, aksidente, nahulog siya sa terrace. Umakyat siya ng bookshelves at nahulog siya. Tumama yung baba niya doon sa ibabang kahoy at nabiyak yung kanyang baba. At ang daming dugo. Yung takot mo, ako takot na takot ako sa dugo. Pag nakita ang dugo, nanghihina ako yung tuhod ko. Parang nahihimatay ako sa takot. Hindi ko alam kung paano ko i-handle yun. That time, kumuha lang ako ng makapal na mga damit niya at itinapal ko dun sa ilalim ng baba niya. Alam ko na kapag ang taon bumukas yung kanyang balat, diba, biyak, ang laman niyan, sabi sa akin, ay lalabas. So takot na takot ako lumabas yung laman niya dito sa ilalim ng baba. Kaya diniin ko lang yung yung damit at nagpe-pray ako na pagaling siya o tulungan siya. At yung mga takot ko ba, paano kung lumabas yung maraming laman doon sa baba, diba? Paano ko babalik? Hindi ko alam kung paano ko. Yung panahon na yun, wala kami ni kusingin ni Rhea. Kung ano lang yung inuuwi niyang pagkain, sapat lang sa ulam kanin at yung gatas ni Dad. Di nga nagda-diaper, ako naglalaban ng mga lampen. At minsan pinaglaro siya ni Rhea ng ballpen, nadapa siya at natusok yung ballpen dun sa loob ng mga langala. So nabutas yung dugo, ang dami na nasa loob. Yung sa bibig niya umaapaw. Tinagda siya ni Rhea, sigaw siya ng sigaw, iyak ng iyak. At hindi humihinto yung pag-agos ng dugo mula sa bibig niya. Sobrang may mga kinatatakutan kong bagay. Nangyayari pag siyang nag-aalaga. Kasi wala siya sa focus eh. Ako, sa sobrang takot ko, halos hindi ako pumikit, hindi ko inaalis yung mata ko sa kanya. Buong maghapon, buong magdamag, nakafocus lang ako sa kanya, tinitingnan ko yung bawat galaw niya. Pero si Ray hindi siya gano'n, laging nagbibilang niya ng coins at yung pinagnegosyohan niya.
At nung huminto yung dugo dahil ipinasak niya yung t-shirt sa loob ng bibig nila, pinasipsip niya yung maraming dugo. Sanggol lang nung sila o natututong maggapang-gapang gano'n. Tapos, nung after 2 nights, nag-convulsion sila. Sobrang init. Tapos yung mata niya nagiging tumitirik na pumuputi. Sa TV ko lang nakikita yung gano'n kapag sobrang convulsion, mainit pala, pinukonvulsion. Nung hinawakan ko siya, para siyang tako rin na magpapakulo ka ng tubig. Hindi ako makapaniwala na pwedeng uminit yung tao ng gano'ng kainit. Nung napapasok ako, takot na takot ako, wala kaming pera ng madaling araw nung biglang nagkikisay si Darl at hindi ko alam, di namin alam gagawin namin, hindi namin kain dali sa ospital, wala kaming kusina. At sa instinct ko lang, ang alam ko kasi, turo ng mami ko, pag may lagnat, bawal malamigan, bawal basain, dapat maluting, pagpawisin. So, ayun lang ang alam ko. Pero data, iba yung nasa instinct ko. Ang instinct ko, kumuha ka ng tubig at buhusan mo yan. Basta, kumuha ko ng tabong tubig at binuhusan ko lang siya ng binuhusan. Lalamig pero iinit ulit. So, binuhusan ko lang siya hanggang magliwanag. Tapos makakatulog ako sa sobrang pagod. Magigising na naman ako na kumakalog siya at kikikisay. So, siguro 3 beses, 4 beses hanggang mag-umaga. Hanggang dinala na namin sa ospital. At sabi ng doktor, konti na lang, wala na to, sabi niya. So, ibig sabihin, kung di pa dinala, ikakamatay na ng bata. So, ilan lang yan sa maraming aksidente, hindi dinanas si Dar. Nandiyan yung nawala siya, naikwento ko sa inyo, di ba nawala siya at kinausap ako ng Lord, tinuro ko nga saan siya. Narinig ko mismo yung boses ng Diyos. Maraming pagsubok ang magulang o ang nanay na nagbabantay at nagpapalaki ng bata. Yung takot na kung anong mangyari sa bata. Hintayin mo yan, ilang taon hintayin mo yan para magkaisip. Para mag-isip. Hanggang ngayon, kahit binata na, yung nagkaroon naman ng motor o nagsisimulang mag-bike, lagi ka rin natatakot sa mga aksidente o sa kamatayan. So wala tayong gagawa kung iasa lang lahat sa Panginoon. Dahil hindi ka naman Diyos para mabantayan mo siya kahit saan. Wala kang mata kahit saan. Hindi ka katulad ng Diyos na omnipresent. Omnipresent is nandun siya sa lahat ng lugar. Yan yung mga bagay na ibigay mo lang sa Panginoon. Hanggang ngayon, kung wala kang takot, kung sa tingin mo secure ka, hindi tama yan. Dapat lagi ka umaasa sa Panginoon dahil anytime pwede niyang baguhin sa isang click lang ang buhay mo. Pwedeng magbago, pwedeng magkasakit, pwedeng mamatay. Mga bagay na inaalaw niya. So lahat dapat tayo nagmamakaawa sa grasya ng Panginoon araw-araw. At gusto ko rin i-share wala na kang pera, wala akong bigs, wala akong work kasi nahihirapan akong mag-work kasi ang hirap ng pakiramdam ko, sobrang masakit ang likod ko, hindi ako makatagal ng upo at lagi ako nakahiga. Kapag nagtitraining na ako, hindi ko matagalin yung training dahil sobrang hirap naman ng training. So nag-quit din ako sa dami-dami na in-applyan ko. Kaya hanggang ngayon, wala akong work. Kahapon wala nang bigas. Ay ko, Lord, huling takal na to. Sinimot ko na. Ikaw nang bahala, wala akong pagkukunan dahil wala akong work. Yung pera naman ni Dark sa paglalamove, pambaon lang niya sa araw-araw. Maya-maya, ayan, may message siya si Ate Beth, may nagbigay daw sa akin ng pera. 2,000 dahil daw yung taon na yan, naiisip daw ako. So, yun yung milagro, sabi ko, sa prayer ko, Lord, dinagdag ko sa prayer ko na sino na naman kaya ang gagamitin mo para tumulong sa akin. Nagulat na lang ako, ang bilis-bilis niya, diba? So maraming salamat sa Panginoon sa lahat ng provision at lahat ng protection niya sa atin. Praise God. Amen. Ulitin ko kasi na-unmute eh. Ay, na-mute. Praise the Lord, no? Hallelujah. At tama-tama po yan para sa ating pagmumuni-munihan sa araw na ito. Meron pa ba? Kung wala po ay ang ating pong mensahe ay tungkol sa New Year ng mga Israelites. Na. Sa palagay nyo, kailan nagsimula ang New Year ng mga Israelites?
Okay. So, nagsimula ang New Year ng Israelites ay yung time na nakatawid sila sa Sea of Reeds or Red Sea. At sila ay nakapag-settle sa Land of Promise, Canaan or Philistine, Palestina sa ibang pagkakapangalan. Hindi ko alam kailan napalitan yun, pero naging Palestine, no? Kaya mga tao doon, mga Philistines or Canaanites dahil taga-Canaan. At yun ang naging promise land. Yun yung pinamana ng Lord kay Jacob o sa Israel, bayan ng Israel. At nung araw na yon, New Year po nila. So, kailan yon? Pumatak po yon nung, kung di ako nagkamali, 15. Teka. 15 ng Marso. Tignan natin sa TLV. In-encourage ko kayo na mag-download ng TLV kasi ang TLV po ay translation na ginagawa Tree of Life Bible Society na inorganize ng Jewish woman. At nagkaroon sila ng app at nandoon yung Jewish Bible na translated naman. So, ang New Year po nila ay kasi simula pa lang. Yan. At ang New Year na yan, 15 days. So, kung tayo'y aatras ng 5 days from now, ano ang date nun? Yun ay 1, 2, 3, 4, 5, 17. Yan. So, halos magtapat po ang Idil Fitr at ang ating Lent season na sinimulan din nung yung mga Catholic nagkaroon ng Ash Wednesday at sinimulan din ng Ramadan. Sila naman ay 15 days preparation or New Year before the Passover. Kung tawagin nila sa kanilang salita ay Pesach, no? Yung Passover. So 10 days from now ay Passover na. Sa atin, kailan ang Passover? O kailan ang mahal na araw? Kung bibilang tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10. It is April 1. Pero ang ating mahal na araw nagsisimula ng Monday, ito ay March 30 hanggang April 3. So, in between, nandun din yon, no? So, halos magpatong po, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba pag nag-Idil Fitr, kailangan makita yung buwan. Kasi sila po, lunar ang calendar nila. Tayo, solar, yung sa araw. Pag sikat na araw, doon nagsisimula yung natin. Sila po, pag lubog ng araw, doon magsisimula yung araw nila. Oo pa, yun po yung, kaya sila, yung fasting ng mga Muslim, nagsisimula ng 6. Tapos nagbe-break sila ng 6. 6 to 6 ng umaga. Ang Sabbath day, nagsisimula ng 6 ng Friday ng hapon, natatapos ng 6 ng Saturday ng hapon. 6 to 6 din. 24 hours. Kasi lunar nga po sila. So, pinagsama po ang lunar at ang solar na day ay yun po yung day ni Lord. Yeah, di ba? It comprises the system or the date system ng mga Muslim at ng mga non-Muslim at ng mga Israel. No? Yan. So, sinakop ni Lord yan. Yung araw na yan. Ang tayo, nagsimula talaga tayo araw at buwan ay isang araw. No?
Ang isang araw ay isang buwan at isang gabi at umaga. Ayan. So, New Year po ngayon sa Israel. Merry New Year para sa mga ito ang Biblical New Year. At ito po ay nagsisimula nung sila ay magsimulang mamuhay doon sa Canaan o sa Palestine or sa Israel. Bayan ng Israel. Yung mga Israelita. So, ibig sabihin po, ay New Year nila yon, bagong taon, bagong buhay, bagong bayan, bagong panimula, bagong pagsamba, bago lahat. Bagong pag-asa at bagong pamumuhay, no? Kaya New Year po 'yon. Pero nagse-celebrate po sila para alalahanin yung ginawa ng Diyos. No? Yun dati sila ay alipin. Pinalaya na. Dati walang bayan, nagkaroon ng sariling bayan. Dating kalaban, naging kapamilya na. Hindi lang basta kaibigan, kapamilya. Ginawa sila. Sabi niya, I draw you to myself. No? That I may be your God and that you may be my people. Tinawag ko kayo para maging, hinango ko kayo doon. Tinawag ko kayo, nilagay ko kayo sa bayang pinili ko para kayo ay maging akin at ako ay maging inyong Diyos. No? Nakipag-covenant si Lord sa kanila. At part naman yon ng pangako ng Diyos kay Abraham. Si Abraham, nung kinuha niya sa bayan niya, umalis ka dyan sa pamilya mo, ituturo ko sa iyo kung saan ka maninirahan, ikaw, pipinipili ko bilang maging lalaking isang bayan. Isang aking bayan, magiging aking bayan. No? Noong time na yon, beyond childbearing na silang dalawa. No? Hindi na sila manganganak. At wala silang anak. Meron sila ampon-ampon. Pero hindi yun ang sinabi ni Lord. Kaya ginawa ng asawa, magkaanak doon sa alipin. Pero hindi pa rin yun ang pinili ni Lord. Kasi yung tunay na pinili niya, yung manggagaling sa kanilang dalawang mag-asawa. So tayo manalangin. Glory to God. Hallelujah. Father, as we celebrate the new year of your people, we also celebrate the same. Sapagkat, Panginoon, ito po ay kawangis, ito po ay larawan, ito po ay simbolo ng pagkakaligtas mo rin sa amin. At as we look forward to the Passover of Israel, we look forward to our own salvation. Habang nagtingin kami, Panginoon, sa kaligtasan na yan ng Israel, kami din, o look backward, I should say, ay kami din ay nag-iisip o nag-celebrate o nagtitingin sa aming sariling mga kaligtasan bilang mga anak mo, bilang mga pinili mo, bilang mga niligtas mo, tinubos mo, at binayaran mo ang aming mga kasalanan kung saan, Panginoon, yan naranasan namin. Yung bagong buhay, bagong taon, o bagong kapanganakan, bagong silang na aming mga buhay noong kami ay nanampalataya sa inyo, O Diyos. And as we celebrate, we reminisce the moments, we reminisce the meaning, mag-isip, muni-muni, Panginoon, habang kami nag-alaala, mag-meditate namin ang mga meaning nito sa aming buhay. Yes, Lord. Our life coincides with the life of Israel. Kaya nga po, kung paano nyo sila pinili, ganun din ang pagkapili nyo sa amin. Paano nyo sila hinango at niligtas at tinubos at binigyan ng bagong bayan at buhay, ganun din ang ginawa mo sa amin lahat. At thank you, Father. Hallelujah. We bless you, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. So, tingnan natin, we are preparing for Holy Week. So, ang preparation talaga, sinisimula ng ating tradisyon Romano-Katoliko ay yun sa
meron silang ash. Yan nagsisimula. Yan daw nagpapaalala na ikaw ay galing sa lupa, babalik sa lupa. Ibig sabihin, hindi ka makakapamuhay ng walang creator o creation o hindi ka lang create ng Diyos. No? Dapat nagpapaalala sa'yo na ang Diyos lang ang gumawa sa'yo. Yan. Kaya, hindi ka pwede magmalaki. Doon magpapaalala sa'yo yung iyong limitation. Magpapaalala sa'yo na kung walang Diyos, wala kang kaligtasan. Wala kang pagbabago. Wala kang bagong buhay. Wala kang pag-asa. Wala kang buhay na walang hanggan. Wala kang kapatawaran. Wala kang katubusan. Wala kang kalinisan. Wala kang buhay na masagana na kapiling kasama ang Diyos na si Adonai. O si Yahweh. Yan. Yan daw po kasi. Ang Yahweh po kasi pinapalitan ng mga Israel na Adonai. Pero it is more than the translation na Lord. Kundi, it is the very personal name of God. Adonai. Or Yahweh. In other term. So, ito po ay nagsimula ng Exodus 12. Magsishare po ako. Paki-open lang ang sharing. Yan. Praise the Lord. Yan. Preparing for Passover. Tayo naman po ay preparing for Holy Week. Yan. This is sa linggo ay palaspas. Yan yung pagde-declare publicly ni Jesus na siya yung Kristo. Siya yung Messiah. Siya si Yeshua Messiah. Jesus Christ sa English, no? Heso Kristo sa Tagalog. Yan yung paghahayag niya. Next Sunday po. At wala po tayong worship dito. Ang worship po ay nandun sa kabilang Assemblies of God sa New Hope, Kasiglahan. Assemblies of God. So, ini-invite ko kayo, sumama doon. The same time din ay ang worship nila ay 9. 9 ang worship na, inagahan na nila. Pasiguro na sila, 9. Kasi natatapos daw 12, nagre-reklamo. Kaya sinagahan na nila. Sabi niya, kiniagahan nyo para maaga matapos. Di ba? Okay. So, it is a biblical New Year. Kung biblical New Year sa mga Israelita, ano ba yung meaning nito sa kanya? Ito yung moment na inaalala nila kung paano sila dineliver ng Lord from slavery. Paano nga ba napunta ang mga lahi ni Jacob o lahi ni Abraham at ni Jacob? Lahi ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob doon sa Ehipto. Paano nangyari? Natatandaan nyo na ba? Nalimutan nyo na. Una, sinabi talaga yun ni Lord. Dadalhin ko yung lahi nyo o yung bayan mo o yung pamilya mo. Hindi pa yan bayan, no? Dadalhin ko yung bayan mo doon, sabi niya kay Abraham, sa Ehipto. Dahil ang mga Recording in progress. Okay. So, nandun na yung New Year. Ano yung New Year, ano? Ulitin natin. Yan. So, sila daw po ay inutusan na laging alalahanin, no? Ano sabi sa Exodus 1-2? Now, Adonai spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, "This month will mark the beginning of months for you.
It is to be the first month of the year for you. So, yun po ay, kung tawagin nila ay sa Hebrew ay Abib, or sa ibang salita ay Nisan. Yun ang kanilang New Year. Tumatapat po ito sa March 15 hanggang April 15. Yun po yung kanilang New Year, which is the first year of their New Year. Ang pangalan po ay Nisan or Abib. No? At so, malapit na daw ang second month nila. It is 25 days away, ang second month. At pinakamahalaga sa New Year nila ay isi-celebrate nila yung Passover. This was the time when God passed over the homes of Israel to the homes of Egypt and slay their panganay. No, ito yung panahon na huling-huling tanda na binigay ng Diyos kung saan kung saan nilalampasan ng Diyos o ng anghel na pumapatay ang bahay o tahanan ng mga Israelita patungo doon sa mga tahanan ng mga Ehipsyo na mayroong panganay na lalaki. At pinatay niya lahat ang panganay na lalaki sa Ehipto. Kaya anong nangyari nung sa sobrang takot nila, pinakawalan sila. So, nandun na tayo. Iulitin ko kasi medyo naputol, ano? Paano sila napunta doon? Kasi sinabi ng Panginoon, kasi hindi pa hinog yung mga kasalanan ng tao dito. Kasi i-judge siya, ang si Lord, bago ka i-judge o patayin sa kasalanan mo, medyo pinapatagal niya yan eh. Tinitingnan niya kung magbabalik loob ka sa iyo. Katulad ng ginawa niya sa Nineveh, di ba? Nung pinapunta niya si Jonah, pinangaralan niya, magsipagsisi kayo sa mga kasalanan niyo. So, nagsisi sila. Fasting sila noon. Tapos, nagsisi sila. Tapos, in-spare sila ng Lord. Hindi sila ginalaw. Pero later on, lumipas ang maraming taon, bumalik sa maling pamumuhay ang mga tao doon, ginudge din ni Lord ang Nineveh. Pero binigyan niya ng chance. Katulad ng Canaan, sabi niya, hindi pa hinog ang mga kasalanan to, kaya pag hinog na, ibabalik kayo dito. Idadaling ko muna kayo sa ibang bayan. Doon sila napunta sa Egypt. Paano nangyari yon? Alam niyo naman, nagkaroon sila ng representative doon. Nung binenta nila si Jose, napunta sa Egypt. Dahil sinamahan siya ng Diyos, kahit siya ay pinakulong, naging alipin, pero na-promote bilang pinakamataas na bisor. Tapos, nirahuyo ng asawa ng amo niya, hindi siya pumayag na makipag-relasyon sa kanya, kaya pinakulong siya. Pinaratangan siya, kunyari, na balak siyang rapin. No? Pero actually, siya talaga yung gusto man-rape. Hindi lang pumayag si Jose. Pagkatapos ng 3 o 6 na taon, dahil nakagawa siya ng pag-interpretasyon ng dreams, nung magkaroon ng panaginip yung hari, naalala siya nung iniligtas niya sa na yun. Nakasama niya doon nakulong dahil na-interpret nga yung kanilang dreams. No? Kaya, nung ma-interpret niya yung dream ng hari, pinalaya siya at siya yung pinamahala sa lahat ng ariyan, ng mga pag-aani, lahat ng Siguro dapat manalangin tayo ng isang Jose o isang Joseph sa Philippines para lahat ng ating kayamanan merong mamamahala. Hindi aangkinin, pero pamamahalaan. Siya tagapamahala nun. No? Ang ginawa niya, sabi niya, Hari, ito po ibig sabihin, masagana po tayo ngayon ng 7 years. Kaya lang, after 7 years po, magkaroon ng 7 years famine. Ha? Anong gagawin natin? Kaya ikaw na mamamahala. Dahil nalalaman mo, meron kang wisdom ng God mo. Meron kang wisdom ng Diyos mo, ikaw na mamahala dyan. Yun yung pagkakataon na nagkaroon siya ng pagkakataon na ma-meet ulit yung mga kapatid niya at dahil doon, sa taga-mamahala, dito muna kayo tumira.
Yun yung sinabi ng Panginoon na mangyayari. So, nangyari naman yan. Doon sila tumira, sumagana sila, kaya lang nung mamatay na si Jose, namatay na yung nag-o-honor sa kanila na paraon, namatay na yung mga nakakakilala sa kanila, ginawa na lang silang alipin. Ilang pong years? Almost 400 years. Parang 360 years to be exact. Pero sabi mga 300 years lang daw. Pero na-delay ng 60 years. So 360 years. Pinanganak pa kasi si Moses eh. Tapos 40 years old si Moses nung siya'y kinuhan ni Lord at dinala siya sa wilderness at nakakilala siya kay Yahweh. Doon nakakilala siya kay Yahweh doon sa burning bush sa Sinai. Mount Sinai. Ay, grabe yung story, no? And this is the meaning of Passover. Kung i-relate mo to sa Christianity, anong meaning nito sa atin? Dati tayong walang mga buhay. Walang direksyon. Walang pag-asa, walang kaliwanagan. Tayo nasa kasalanan. Tayo ay namumuhay sa kadiliman, sa pagkaalipin ng kasamaan. Yun yung picture ng Egypt, slavery. No? Ang slavery ay picture of the sin that enslaved us. Yan yung picture, no? Egypt, nasa Egypt sila, namumuhay sila sa hindi nila sariling bayan. Tapos, kung ituring sila ay kalaban, nasa ilalim sila ng kadiliman o ni Satanas. It is about slavery, being a stranger, being abandoned, and exiled. Kung tutusin, wala naman talaga silang sariling bayan. Okay. So, yung picture nung sila dinala sa land of promise, a land full of milk and honey, ang sabi, nilagay sila sa Canaan, o sa Palestina. At, naging pamilya sila ng Diyos. Naging bayan sila ng Diyos. Sabi niya, ako ay magiging Diyos nyo, at kayo ay maging bayan ko. Ayag ba kayo? Sabi ni Abraham, ba? Sino ba naman di papayag? No? Kung isusunod ka sa akin, ikaw ay pagpapalain kita. At sa magitan mo, pagpapalain ko lahat ng bayan, ng lahat ng bansa. No? Kaya nga ang Israel, it is look up for its being the light of God. Sila talaga yung unang kaliwanagan ng Diyos. Kaya nagtutuwa ako itong TLV, nakita ko yung mga Christian, Jewish Christian. Actually, ang pangalan nitong head ng TLV, Tree of Life Bible Society, sabi nga niya, hindi siya, una, babae siya. Pangalawa, hindi siya tapos ng Bible School. Pero, hindi naman niya matatanggihan ng Lord sa calling niya. Talagang, siya yung nagbuo ng Jewish Christian community. Siya yung isa sa mga, actually, hindi naman madami. Siya isa sa mga product ng Jewish Christian. Tapos, nagbuo siya ng ganito, ng app, para yung mga Jewish Christian marinig natin. In the context of their tradition and understanding, ini-interpret nila yung Bible. At ang na-appreciate ko dito, mas inaniyakap nila din ang ating interpretasyon. So, na-born again sila. Hindi sila nag-game ibang relihiyon o ibang denominasyon. Ang denominasyon nila ay Kristyanismo. Yun yung inakap nila. Sapagkat si Jesus o yung katawagin nila si Yeshua ay tinanggap nila bilang Kristo or the Messiah. No? Grabe, no? Sabi ko, grabe. Talaga ito na yung moment. Di ba naalala nyo nung nagpipreach ako na ang gospel paikot na? No? Lumabas sa Israel, ngayon lumabas na sa buong mundo, papunta na ulit doon. Kaya, this is the sign na yung binigay sa akin ni Lord na wisdom na yon, totoong nakabalik na sa kanila ang ebanghelyo. Kaya sila na mismo ang dapat na gamitin ulit ng Lord. Kasi sila talaga yung unang-unang itinalaga ng Diyos para magsinag para sa ebanghelyo ng Panginoon. Kaya nga sabi ng mga Katoliko, sila yung tunay na relihiyon. Sabi ko, naniniwala kayo kay Jesus? Naniniwala.
Si Jesus ba, Catholic? O Catholic? Hindi naman Katoliko si Jesus. Jewish. O di sa kanya ka makinig. Kay Jesus, bilang Jew. Bilang chosen people of God. Kaya nga sa kanya lumabas yung lahing, kay Abraham lumabas yung lahi ng tagapagligtas. Si Abraham, si Isaac, si Jacob. Tapos nagkaroon ng hari, David. At sa linya na yan, lumabas yung lahi si Jesus na tagapagligtas. So sa Canaan, we became a family. Kung masaya talaga sila pag nag-celebrate ng Passover. Kasi iisipin mo, magsasasayaw ka di ba? Mula sa pagiging alipin, ikaw ay naging malaya. Yung iba, noong nasa way pa lang sila ng papunta pa lang sila sa sabi nila, balik mo kami dito, hirap. Kasi dumaan sila sa wilderness. Tapos dadaan naman sila sa karagatan. Tapos dumaan sila sa kaaway. Biro mo. Ang dami. Doon sa wilderness, gutom, pagod, puyat, uhaw. Yung dinaanan nila. Sabi niya, hindi muna kayo pupunta doon ng diretsyo kasi baka pagpunta doon, aawayin kayo, babalik kayo. Kaya pinaikot-ikot mo na tinrain at inalis yung mga duwag. 40 years pababa ng years na yon na pinanganak ng matanda ay namatay. Pinatay ni Lord doon. Doon na namatay sa wilderness. 40 years lang na pinanganak na doon sa wilderness, yun na yun nakapasok. Isa lang ang nakapasok na matanda, si Caleb. Yan. So, nung pagdating doon, hindi na rin siyang ginawang leader. Mas bata, si Joshua. So, nagkaroon sila ng freedom. Nagkaroon sila ng sariling bayan, own land, which they belong to them. Likewise, no? Kasi they were remembered by their God. Kasi sabi nga, truly God is the same yesterday, today, and forever. Bimo, 360. Mabuti, nung time na yon, mabuhay sila, medyo matagal-tagal. Di ba? Mga 100 years. 120, ganyan. Si Moses, nabuhay na 120 eh. Nung time na yon, mga tao noon, nabubuhay na mga 100 to 120. So, ibig sabihin, nakailang salinlahi bago dumating si Moses. Nakatatlo, more or less. Kasi 360. Tatlong generation. 360. Ang galing, ano? Sakto. Ngayon ko lang naisip yun, Nagkaroon ng tatlong generation bago dumating yung ginamit ng Diyos na si Moses, no? At ngayon, napalayo sila sa Diyos na tumawag sa kanilang pinakanuno na si Abraham. Ngayon, binalik sila sa piling ng Diyos. They were brought back to God, Adonai. So, yun. Pagka magse-celebrate ka ng Passover, kung i-translate mo to sa Kristyanismo, ano yung pwede mong isipin? No? Biro mo tumaan ako sa dagat. Dati, pinalupalo lang ako sa likod. Pero ngayon, malaya tayo. Actually, hindi naman nila natandaan yun eh. Kaya yung kabilin-bilinan ng Diyos kay Moses, pagka mag-celebrate kayo, alalahanin nyo, i-relate ninyo. You will storytelling. You will tell stories of God's deliverance. Yan yung duty ng parents to children. Kaya kayo, paano kayo niligtas ng Diyos, yan din yung sasabihin mo sa anak mo. Dati, ganito ako. Buti, pasalamat ka, hindi na ako ganyan. Dahil niligtas na ako ng Panginoon. Binago na ako. Kaya yung ceremony ng Passover, the same manner ang celebration natin ng mahal na araw. Kasi yun eh. Yun yung embodiment. Yun yung fulfillment ng Passover ng Israel. Ang fulfillment ay yung Passover ni Jesus. Yung pag-alay ng kordero ng mga Israel noon para hindi sila papatayin, yun yung pag-alay ni Jesus bilang ating kordero o kordero ng Diyos na
para hindi tayo papatayin ng Diyos. Niligtas niya na tayo. We have been transferred. We have been delivered from death to life, darkness to light, no? From being enemy to sonship. Pagkaalalahanin mo yun, ang saya-saya, di ba? Kaya nga, ang manner ng ating celebration ng Holy Week dapat masaya. Amen? Grande. Celebration. Kaya, pag nag-New Year daw, ano ba iniisip daw ng tao pag nag-New Year? Sabi sa Israel, at tawag daw nila dito watershed event, sabi ng mga Jewish. It is the most defining moments of God's faithfulness to His Word, to His people, and His promises. It's because of this special event that the biblical New Year is marked as 14 days before Passover. What Scripture calls Rosh Hashanah. Ang ibig sabihin sa English, the beginning of months. Nung sila dumating doon, ito na ang simula ng bagong simula. So, nung tayo maborn again, sabi din sa atin, ito na ang simula ng bagong simula mo sa buhay. And ang adventure natin, nandun na tayo sa family of God. Noon, ang adventure natin, wala sa bayan ng Diyos. Ganun din sila. Ang adventure nila nasa Egypt. Pero nung dumaan na sila sa ilang at sa dagat, ang adventure nila ay yung life with God. Kaya may palo, may disiplina, mayroong mga teaching sa magitan ng mga prophets. Ganun din pag nasa Diyos na tayo. No? Dati, malayo tayo sa Panginoon. Ngayon, nasa Panginoon na tayo, pinapatino tayo ng Panginoon. No, iba yung process na. Iba yung dinaanan na natin. Kaya, yung dinaanan na wilderness at dinaanan nila, kung isipin nyo, ano yung dinaanan nyo noon at dinaanan nyo ngayon. Pag naman nag-New Year, ano naman yung mga victory? Ano naman yung mga praise item natin? Ano ba yung mga dinaanan natin kung saan itinawid tayo ng Diyos? Diba? Yan yung that will mark our Passover, our Holy Week. Mga taong hindi nakaunawa, tsaka lang nila parurusahan yung sarili nila. Para pagdating ng Holy Week, pinatawad sila. Ba't di nila araw-araw parusahan sarili nila tuwing magkakasala sila? Di ba? At araw-araw nagbabago sila sa ilalim ng pamamahala ng Diyos. No? Kaya nga po, dapat maging significant ang Holy Week. Kung paano naging significant ang Passover, ay ganon din significant ang Holy Week. Sabi dito, therefore say to Bnei Israel, sa Exodus 6:6, I will bring you out from under the burdens of the Egyptians. I will deliver you from their bondage. Then I will redeem you with an outstretched arm and with great judgments. I will take you to myself as a people, and I will be your God. You will know that I am Adonai, your God, who brought you out from under the burdens of Egyptian. Kung tatagalogin natin to at isa-translate natin sa ating modern times, ganun na sinabi ng Diyos sa bayan niyang Israel. Ako si Adonai. Ilalabas kita sa bigat ng iyong buhay, burdens of Egyptian. Hahanguin kita, I will deliver you from their bondage. Hahanguin kita mula sa kahirapan, mula sa pagkakaalipin, sa hindi malaya. I will redeem you, tutubusin kita. Kukunin na kita dyan. No?
Sa pamamagitan ng aking mahabang kamay at makapangyarihang paghuhusga. At gagawin kitang bayan ko. At ako naman, Diyos mo. At makikilala mo, malalaman mo, ako si Adonai na iyong Diyos. Praise the name of the Lord. Sapagkat hinango kita mula sa kabigatan ng buhay, sa pagkaalipin at pagkasadlak. Kaya praise the Lord. No, kung titignan mo, ewan ko ba, hindi ko na rin masyado matandaan yung, ang alam ko lang tangi yung life ko nung wala ang Diyos ay parang kaon na lang mabuhay, magising, mabuhay ng isang araw, magawa kung ano yung pwedeng gawin. Walang direction. Pangalawa, kung ano yung gusto kong gawin, na walang rules, walang masama't mabuti. Oo. Walang discipline. No? Yun yung mga, tapos kung ano yung pwedeng gawin na kahit masama, gagawin. Basta medyo lihim-lihim lang. Pero tapos nung dumanas kami ng hirap, dumanas kami ng pagka-down ng buhay na at pamilya, doon ko naisip, layo ko pala sa Panginoon. Nung mapunta ako sa Panginoon, kahit yung kangkong payat na payat pa dito sa daliri ko, na-appreciate ko eh. Kasi nagtatanim ako doon kasi wala pa akong trabaho noon. Di ako nag-aaral pa kasi na-down nga kami financially, bankrupt. Nagtatanim ako doon kung ano matanim ko. Merong ampalaya, minsan kangkong, minsan sitaw. Madalas ampalaya kasi mas madali siyang tumubo doon sa area ng garden namin. No? Tapos may kangkong. Kahit na papayat eh, talagang pagtsatsagaan ko yun eh. Tapos lagyan ko lang ng konting suka at toyo at bawang. Amoy na oh. Kala mo talaga adobo na. Na-appreciate ko yun. Paano ako'y tinawid ng Lord? Siguro kung hindi ko siya kilala, paano gagawin ko? Baka natuto na akong gumawa ng masama talaga. Pero siguro kasi kahit naman di pa born again, may takot naman tayo sa Diyos, di ba? Sino ba naman ang walang takot sa Diyos kahit na hindi ka patunay na nagsuko ng buhay mo sa Panginoon? No? Kaya nga, kapag celebrate tayo, alalahanin natin yung promise. No? Sabi, He will take you out, He will deliver you, He will redeem you, He will take you to Himself. Kung tayo nandito ngayon, at nandito tayo, kahit na tayo Kristiyano, lumadanas tayo ng hirap, lumadanas tayo ng kahit anong experiences, ng difficulties, lahat ng naharap natin sa buhay, nandiyan ang banta ng gera, nandiyan ang banta ng tagutom, sabi nga ni Nonoy, nandiyan ang banta ng sakit at plagues o yung mga sari-saring virus at kung ano-ano pa, no? Lagi natin tatandaan, yung second phase of fulfillment of God's promise, nariyan na rin. No? He will take you out. Aalisin niya tayo sa mundo na ito. I-deliver niya tayo. Aalis niya tayo dito. I-deliver niya tayo sa bagong kaharian. He will redeem us. Tutubusin niya tayo mula dito sa pamumuhay na ganito o buhay na ganito sa mundo at aangkinin niya tayo. And we are looking forward. Yung every Passover, yung every mahal na araw, we are looking forward for the kingdom of God. For Jesus coming again to put up His kingdom. Hindi ko alam kung naging maliwanag ba yun sa atin. Paano ba natin ito ita-translate sa mas maliwanag na pagkakaliwanag doon sa mga taong hindi pa nila na-appreciate kung ano ibig sabihin ng mahal na araw. Titingnan sila sa
Sa krus na yan. Sa krus na yan, binayaran ng Kristo. Ni Yeshua, Messiah, ang aking kasalanan. Ni Jesus Christ, ng Peso Kristo. Birong binayaran niya yun. Yung kasalanan ko, lahat. Every single sin. Mo, tayong lahat of all people. Lahat. Binayaran niya yun. Kailangan na lang nilang tanggapin. Paniwalaan. Angkinin. Sa buhay nila. At mamuhay sila bilang mga pinatawad, niligtas at tinubos ni Kristo. Dahil nga gusto niya mapunta lang tayo sa Kanya. Maangkin niya ulit tayo, no? At tuwing magmamahal na araw o magpa-Passover, sabi nila dito, na dapat iisipin natin to. Of course, we serve a miracle-working God. He can enter a situation and completely change it. No? But in living out the Bible and meeting Him for His appointed feasts, we here at the Bible Society have learned that these patterns and time signatures are still true today, the way they were at Sinai. So iniisip ko, yung pagtatagni-tagni ng pagkakataon, yung sinasabi nilang last trumpet, na piyesta ng Israel, yan naman yung last trumpet ng pagdating ni Jesus, di ba? Kaya habang nagpa-Passover pa ang Israel at tayo naman nagmamahal na araw at ang mga Muslim naman ay nag-iid, dapat hinihintay natin. Yun talagang pangako ni Adonai. Babalik si Yeshua, Messiah, at tutuparin niya na yun. Natitirang plano niya sa akin at sa iyo, sa mundo at sa kalangitan. So, dapat daw anong gagawin natin? Dapat daw paalalahanan tayo sa tuwing magmamahal na araw. Ito daw ginagawa ng Israel eh. Piniprepare daw nila yung bahay nila. Nagja-general cleaning. Ayan. Nagki-cleaning, spring cleaning. Parang resetting, lahat. No-organize nila yan. Every Passover. Tapos, piniprepare nila yung family. Yung utos sa kanila, na i-recite nila, may certain scripture sa Torah, na nire-recite nila yun sa anak, para yung anak na imagine nila, ay, ganun pala. Ay, ganun pala ang nangyari. Kaya talaga it is a memorable na moment na tayo nagse-celebrate ng ganitong bagong taon kasi ito yung taon na itinawid tayo ng Panginoon. O yung lahi natin o yung ninuno natin noon. Kung hindi tayo namuhay dito sa Israel. Isipin mo yun. Ganon din yung sa Kristiyano. Dapat yung meaning na ginawa ni Jesus ay i-explain natin sa kanila. Kaya tama lang na pinapanood natin yung Jesus film. Tama lang na binabasa natin yung account sa gospel. Para tumanim sa puso't isipan kung ano yung meaning na ginawa ni Jesus para sa iyo at sa atin. So prepare your house, prepare your family, at ang pangatlo, prepare your heart. Yan. To prepare your heart for true change, it has to start with knowing exactly where your feeling, thoughts, behaviors, and actions are currently. Nasaan ba yung feelings mo, yung isip mo, yung behavior mo, actions mo? Ngayon. Write yourself a letter or a journal entry admitting to yourself exactly what you're praying that God will deliver you from. Ano ba, Lord, ang gusto mong baguhin ko pa sa akin ngayon? Ano pang gusto mong baguhin ko sa buhay ko ngayon? O ano pang gusto mong baguhin ko sa pamilya ko ngayon? Apply the Exodus verse and write out what you are preparing your heart for. Example daw ng prayer. Heavenly Father,
I believe that you can take me out of this situation. I believe that you will deliver me from anxiety and fear. I believe that you will redeem my fears and turn them into peace. I believe that you will take me to yourself and make me more like you. Please help me grow in love and joy in this season. Sa Tagalog, naniniwala ako sa inyo, Panginoon, kaya mo akong itawid sa sitwasyon na ito, baguhin yung aking mga kalalagayan, yung aking mga anxieties and fears, yung mga kinakatakutan at kinakakabahan, o yung pinag-worryhan, pwede mong alisin sa akin, mabigyan mo ko ng joy and peace. At higit sa lahat, pwede mo akong baguhin sa mga hindi ko pa nababago na ugali sa buhay ko. Pwede mo akong alis dyan, itawid dyan. No? Let us remember that it is God who will carry you. It is God who can change you. It is God who can create a miracle in your life. Hindi daw natin pwede sabihin, kaya kong baguhin yan. Kaya kong gawin yan. Kaya natin mapuntahan yan. Hindi. Huwag natin kalilimutan, ang Diyos ang nag-deliver sa Israel mula sa Egypt papunta land of promise. Ganon din, mula sa maging makasalanan, tayo ay mga pinatawad sa magitan lang ni Kristo na pinangako at ginawa ng Diyos para sa atin. It is God, no? It is God. Kaya, kung meron kayong mga dreams, ilatag nyo lang sa Panginoon yan. Kung sa kalooban ng Panginoon yan, it will happen. Sabi nga laging kiniklaim ngayon na galing sa salita ng Isaiah, no? Sabi niya, when it is right time, it will make it happen. God will make it happen. Ang pangako na yon o yung salita na yon, kasi nung time niya naka-exile ang Israel, sabi niya, sa tamang panahon, babalik ko kayo diyan. Ganon din, kahit hindi mo i-apply yon sa tamang pagkaka-apply o sa tamang konteksto, totoo naman sa buhay natin. Sa tamang panahon, kung yun ang kalooban ng Diyos, loloobin niya yun para sa iyo. Amen. Tayo manalangin. Father, we just want to say thank you for everything. Causing us to remember, to realize that we have to really celebrate. Every Holy Week, we have to celebrate. Kasi kung tutuusin, Panginoon, kung wala yan na ginawa mong sakripisyo, Panginoong Jesus, lahat kami, papunta naman kami sa kapahamakan. Papunta kami sa kaparusahang walang hanggan. Sino po ba ang kayang humarap dyan? Kaya salamat po na ikaw, ang tangi mong sakripisyo, Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas, siyang tumubos sa amin, siyang nagmahal sa amin. Dahil sa iyong pangumalsakit, biyaya, habag, at pag-ibig ay tinawid mo kami mula sa buhay na patungong kaparusahan ng habang buhay. Patungo mula sa buhay na patungong kaparusahan, pinunta nyo kami sa buhay na patungo sa kalangitan at buhay na walang hanggan. Kaya salamat po. Purihin, sambahin kay Yahweh, O Adonai, na amin Diyos Ama. Salamat po. Pagpalain nyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ay. Purihin ng Diyos, maraming salamat sa ating narinig salita, no? Tayo manalangin. Purihin ng Diyos dahil sa kabutihan niya. Ano ba ang ating gagawin? Tatapon ba? Andyan na ngayon. Huwag na tayo mag-atubili kundi tanggapin ang mga sinasabi ng Panginoon. Hallelujah, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Ito na nga ang dahilan, Panginoon, upang ikaw ay kumilos dahil sa kahirapan sa buhay nito. Pero andyan ka naman sa aming harapan, Panginoon. Ikaw naman ang susubaybay sa amin. Kaya maraming salamat sa mga anak po, Panginoon. Nakatanggap ma o hindi, Panginoon. Ikaw ang nagbigay ng chance para magbago. O kung sinabi mo kanina, hilaw pa, ililipat.
Dahil babalik din diyan pag nahinog na. Kaya maraming salamat, Ama, sa oras nito. Dahil ang aming pagmamahal sa inyo, sobra-sobra, Panginoon. Ito na nga ang buhay namin, Panginoon. Nga wala kami ibang inaasahan, kundi sa iyo lang, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat sa magpapala mo. Itong pagpapala na ito ay sobra-sobra pinagkaloob mo sa bawat isa, sa bawat anak mo, Panginoon. Kaya ito namin tanggapin. Tanggapin namin ito na maluwag sa aming puso. At ito na may binibigay namin sa mga kapatiran namin na maluwag din ang aming pagsishare ng salita mo para matanggap din nila itong mga salita mo na hindi pa nila ito naunawaan. Kaya maraming salamat. Ang aming mga pagbibigay sa iyong Panginoon ay nagaling din sa inyo. Salamat sa amin nakayanan, Panginoon, na ito ay makatulong sa amin mga nagbimisyon, makatulong dito sa church para mga pagkukulang ay matakpan dahil sa pagmamahal sa amin. Kaya ito na nga yung sasabi na ang pagpapala ng galing sa iyo, ito tanggapin namin sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Hallelujah, hallelujah. Rejoin. Sabi. Amen. Praise the Lord. Ulitin po natin ay salamat po sa inyong mga offering at saka yung ating pong pledge. Baka po meron pa kayong gustong ibigay para sa ating pledge, para sa ating renovation. So next week po ay almost Holy Week na, no? Almost ba? O Holy Week na? Ay, hindi pa. Isang week pa, tapos Holy Week. So, katulad po ng ating ginagawa, meron po tayong Holy Week worship. Gusto niyo bang Webes? Anong gagawin niyo ng Friday? Sige, ha? Sige, Webes na lang para medyo malayo-layo sa Sunday. Kasi ang Sunday ay first Sunday, I encourage you to still worship face-to-face. Kasi Sunday, first Sunday, at Resurrection Sunday yon, April 5. Yan. That will be the Resurrection Sunday. Kaya commitment natin yan, ha? Mag-worship tayo ng Thursday and Sunday 5. Yan. 2 and 5.